Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sabihin mo naman sa katabi mo, isang magandang umaga. Batiin mo naman yung katabi mo, no? Ayan. So ngayong umaga, no, handa na po ba tayong mag-worship sa Panginoon? Pumalakpak po ang lahat ng handa ng mag-worship sa Panginoon. Hallelujah, God, hallelujah, Lord. Sabi sa Luke 18 verse 27, no? The things which are impossible with men are impossible with God. Amen? Yan. Lahat ng bagay walang imposible sa Panginoon. Kaya this morning, let's worship God. Pasalamatan natin ang Panginoon. Clap our hands as we worship God. Walang matibay na pagpala sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinani mo ang dagat mula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't kami mananalig, Panginoon. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ay, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Hey! Kasama kita. Walang bagyo na hindi ganahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa, Panginoon. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa iyo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Let's worship God. Hallelujah. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Minsan nakalimutan natin ang Panginoon. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Can you clap our hands as we declare ng Panginoon natin ay mabuti? Amen? Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Let's continue to worship God. Let's sing Hallelujah, God. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Dakila ka, Panginoon. Sa isang salita mo ay may magbabago.
walang mahirap sa iyo. Lahat posible, Panginoon. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban at kakayanin kasama ka sa isang salita mo, Panginoon. Sa isang salita mo ay magbabago ng kalikasan pagtatakbo. Dakila, dakila, dakila ang ganan mo. Sa isang salita mo ay magbabago ng kalikasan pagtatakbo. Dakila, dakila, dakila ang ganan mo. Lahat posible. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Thank you, God. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Tunay nga, God, Ikaw ang pinakamahalaga, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord! Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Diyos. Nais ko manatili sa piling mo. Maghapon at magdamag ikaw ang hinahanap ko. Lumalapit ako sa iyo. Nagbabago ka ba? Iniibig kita, pinapuri ka. Bumabawi ng buho ko. Wala nang higit pa sa buhay na inalay mo. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang mahalaga sa aming mga buhay. Minsan pa, ang nais ko manatili sa piling mo. Hapon at magdamag ikaw ang hinahanap. Malapit kami sa iyo, Panginoon. Malapit ako sa iyo. Nagbabago ka ba? Iniibig kita, pinupuri ka. Ikaw ang mahalaga. Bumabawi ng Buho ko, wala nang higit pa sa pag-ibig na inaalay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang mabawi ng buhay ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inaalay mo. Lumalapit ako sa iyo. Nagbabago ka ba? Iniibig kita, pinupuri ka. Iniibig kita, pinupuri ka. Ikaw ang mahalaga. Sabihin mo sa ating Panginoon. Ikaw ang mahalaga, siyang pag-ibig na inatatagan mo. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Can we continue worship God? Hallelujah, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa mga opportunity, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon. Pwede ba right now, pasalamatan mo yung Panginoon? Let's open your voice as we worship God. Let's open our voice. Hallelujah, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Salamat, Lord, sa problema, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, yung handang tumulong at gumabay sa buhay namin, Panginoon. This morning, pasalamatan mo yung Panginoon sa mga magagandang bagay na ginawa niya sa iyo. Alam ko marami kang pinagdadaanan ngayong umaga na to, but still, mabuti ang Panginoon. Let's worship God. Let's open our voice as we worship God. Hallelujah, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. You deserve all the glory, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalang sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Sa pananaglitan ng ating Panginoon, ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng lakas
ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa ating dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa ating Panginoon. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah, Lord. Tunay na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipan, ay kaya mong luwin.
mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Pwede po mabigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Minsan pa nating awitin. Higit sa aking kailangan, higit sa aming karanasan, Panginoon. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Ang bawat araw namin, oh God. Thank you, God. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Sabihin mo sa ating Panginoon, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa'yo. Paniwalaan po natin yan. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Let's pour our heart to God. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Minsan pa po natin paniwalaan. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang aming Panginoon. Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap
minsan pa po, church, palakpakan po natin yung Panginoon. Sobrang ganda po ng inawit natin, no? Tunay po na walang mahirap at imposible sa Diyos. Bakit ko po nasabi yon? Isa pong halimbawa is yung buhay ko o yung buhay po natin. Dahil kung titignan ko po yung buhay ko noon, para po akong isang batang sobrang kulit, sobrang pasaway, parang wala pong pangarap sa buhay. Pero dahil nga po walang mahirap at walang imposible sa Diyos, sa August 23 po, gagraduate na po ako. So, yun. Kaya po, binabati ko po yung mga kasama ko sa Levite, si Kuya Muymoy, si Kuya Jonel, and then yung mga iba po pong mag-aaral na gagraduate din po this year, no? Kaya sobra pong wala talagang mahirap at imposible sa Diyos, no? Kaya Kaman Church, palakpakan po pa natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa panibagong linggo, panibagong araw po, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon, opportunity, Panginoon, para awitan ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Lord God, I pray sa gagamitin mo po sa oras na ito, itago mo lamang po siya sa iyong liguran, Panginoon, at talagang ikaw po yung makita, ikaw po yung mapapurihan, Panginoon, at ikaw lamang po, Lord God, yung maranasan namin sa oras na to, Lord God. Lord, ano man pong problema, anxiety, yung bumabagabag sa puso at isip namin, Panginoon, alisin mo po ito, Panginoon. Talagang i-empty mo po, Lord, yung puso at isip namin. Talagang, Panginoon, punuin mo lamang ito ng presensya mo, ng salita mo, Panginoon. Talagang, Lord, ngayong linggo, dadali mo kami sa malalim na pagkilala sa iyo at malalim na pananampalataya sa iyo, Lord God. Maraming salamat po sa iyo po lahat na papurit pa. Salamat, Panginoon. We honor you, God. We love you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Wow, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Wow, thank you kay Roldan, ha. Sa wakas, makaka-graduate na din. Congratulations, of course. Thank you so much. Sa bawat isa po nating nakasama dito ngayon, maaring sa unang pagkakataon, ngayon lang po kayo nakarating dito ho sa Praise Church Manila. Sobrang wine-welcome po namin kayo. At di mo namin kayo mabati isa-isa, pero ang panalangin po namin this morning, sana mapaglingkuran namin po kayo na lagi po namin sinasabi, even sa awiting ito, yung hindi ho namin kayang gawin ng Diyos sa inyo pong buhay dahil walang mahirap sa ating Panginoon. Can I hear amen? Okay, at the same time po, binabati rin natin, do wala si Marlon dito, nag-birthday din po siya, this week. Happy birthday kay Marlon na, grabe, gusto ko yung sinabi niya, dati parang pangarap niya lang, makarating sa ibang bansa. Ngayon, kasama niya pa yung pamilya niya, at talagang as in bakasyon po sa kabila ng mga paghahanap buhay. Kaya, Marlon, happy birthday. And then gusto rin nating batiin, nag-birthday din this week, July 5, ang ating minamahal na Ate Beck Nukum. Palakpakan naman natin si Ate Beck. Ate Beck, punta raw tayo mamaya lahat sa Grand Central at bahala na kayo kung anong gusto nyo kuhanin. Happy birthday muli, Ate Beck. This coming Monday, start na rin po ng talagang corporate prayer and fasting. Nagsimula po nung Lunes, individual, personal prayer. So, feel free na pumasok po dito sa Matantubig. Sinet po natin yung lugar. At ibang-iba sobrang nakakatuwa. Kaya nga, Lord willing, bukas, sabi ko po, i-maximize natin yung lugar. Baka po yung sa iba is, kung sa mga may edad, is pwedeng maupo, pero yung iba po ay pwedeng nakasalampak lang po. Kung mag-asawa kayo, pwedeng nakakandong lang si Mrs. Kung gusto nyo po, hindi ho. So, ganun lang po, let us enjoy. Iba yung buhay na babad po talaga sa panalangin. At iniisip ko po, after this is may parang post prayer and fasting. Parang pre-encounter lang, encountered, and then post prayer and fasting. Kasi hindi natin ito basta puputulin. Ang ganda kasi nung nung ayos din ng church natin,
bukod sa malamig, ano po, may makakita kayong mga nets, ano po, pagkatapos may mga picture ng isda na doon pala nakasulat yung mga prayer requests, ano po, please ho, please come. Napakaganda po. Wala pong online prayer, ano po. So, punta lang po kayo doon. Kung kayo sa malayo, gather your family and just pray. Ano po? So, ikinukumit natin yung linggong magdadaan na ito ay prayer and fasting po natin. Dineclare natin for the last 2 weeks, doon tayo sa malalim. Ang unang diniscuss natin, doon tayo sa malalim na patutunguhan. Walang masama na magsimula sa mababaw, pero doon tayo sa malalim. Walang magsimula na okay lang yung trabaho mo na maliit lang. But do not be satisfied. Walang masama sa pagiging janitor. Pero yung habang buhay kang janitor, mukhang there's something wrong. Wala namang masama na ipinanganak kang mahirap, pero yung all throughout ng buhay natin, puro kahirapan na lang, parang there's something wrong. Lagi nating sinasabi, naririnig niyo rin po ito sa iba, hindi mo problema at hindi mo kasalanan kung saan ka ipinanganak. Hindi mo mapipili iyon, pero mapipili mo yung pupuntahan mo. Mapipili mo kung anong trabaho ang gusto mo, mapipili mo kung saang school mo gustong pumasok, mapipili mo kung sino yung gusto mong mapangasawa, habang buhay po, mapipili mo kung ano ang destiny mo by the grace of God. Malalim na patutunguhan. Kaya lang, hindi pwedeng may malalim kang pangarap. Wala ka namang malalim na pamaraan. Ang taas ng pangarap mo, sana magkaroon ako ng bahay at lupa. Yung kinikita mo ba ngayon, kayang bumili ng bahay at lupa? Kung hindi kaya, change our strategy. Gusto mo maging doktor, pero poor yung study habits natin, better na konduktor na lang muna. Kasi ang hirap maging doctor o lawyers na hindi ayos yung study habit mo. Gusto mong yumaman, hindi ka marunong mag-ipon, change your lifestyle. So sabi natin, may malalim na patutunguhan, kailangan natin ng malalim na pamaraan. And this morning, we will discuss about doon tayo sa malalim na pananampalataya. Hindi mo pwedeng maabot ang isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Kung hindi mo kayang isipin, mas lalong hindi mo kayang gawin. Kung hindi mo kayang ipanalangin, mas lalong hindi mo kayang tuparin or apakan yung maraming bagay na sana naabot na natin. Pag tinitingnan ko po ang buhay ng bawat isa, grabe po ang potensyal ng bawat isa. Basta ho, sobra akong believer po talaga ako ng galing. Di mo yung mga nagpakanta nating kabataan ito, ang galing-galing, ang huhusay. Ano po? Pag nakikita ko po yung iba, binabayaran pa ho talaga ng mahal, ano po, para lang magpatawa. Si Roldan lang, bayaran mo lang yan, matatawa ka na talaga, ano po? So, mga kapatid, ibang klase yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. Tingnan nyo nga ho ito at gusto ko pag-isipan nyo. Gusto ko po itong i-preach as much as possible ng 30 minutes lang. Talagang ang sakit po na nalaman ko for last 2 weeks. Ano po, marami tayong pinuntahan or something na ganyan. Pero for the next 30 minutes, kahit isa lang ang makuha po natin, panalo na po tayo. Pero wag ka lang papayag na wala kang makuha sa mensahe po na i-discuss natin. Isipin niyo ho ito. Upang makarating sa malalim na buhay, kailangan natin magpasya, magdesisyon ng may katapangan na gawin ang isang bagay na hindi normal sa atin. Explain pa po natin yan. Hindi pwedeng may mangyari sa iyong kakaiba na wala ka namang ginagawang kakaiba. O lagi nating naririnig, insanity is doing the same thing. Ano po, expecting different result. Kaya nga minsan, ang gulo-gulo ng pamilya namin. Change your parenting lifestyle. Wala pa lang nangyari eh. Better to change. Wala man lang na ako naipon sa taong ito. Dapat talaga mag-isip tayo ng kakaibang paraan. Mga kapatid, huwag ko kayong magugulat. Pag nakakilala kayo sa Panginoon, marami kayong gagawing ka-abnormalan. At kapag ang isip natin, pare-pareho lang ng iniisip ng ibang tao, walang aangat sa buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo to with confidence, with boldness,
kailangan abnormal kang mag-isip. Totoo po yun. Kailangan abnormal tayong mag-isip. Hindi yung pinanganak ka sa isang pamilya, bahala na kung may makain tayo. Sabi ko nga po sa inyo, ang sarap kayang kumain ang hindi mo tinitingnan yung presyo nung kakainin mo. Minsan gusto mong kainin, uy mahal, wag na lang, hindi ito ang favorite ko. So napakasarap, abnormal tayong mag-isip. Kakaiba. Ang may pananampalataya, ibang mag-isip. Dapat nga ho, iba tayong mag-isip kasi meron tayong Diyos eh. Di ho ba? Tingnan mo si Elon Musk, ang abnormal mag-isip. 2033, ina-assume na meron ng tao sa Mars. Eh, yung iba sa atin, maabot lang, oy Mars, kumusta na? Pars, kumusta na? Walang maaabot kapag hindi natin binago ang ating pag-iisip. Kung gusto mong makaranas ng malaki, palakihin mo muna ang sarili mo. Sa mga nagnenegosyo, hindi lalaki ang negosyo mo nang hindi ka lumalaki. Sa estudyante, hindi ka lalaki nang hindi mo pinalalaki ang isipan natin. Somehow, ang ibang bagay is a byproduct lang ng excellent thinking, pagsisikap, at paghihirap. Tingnan niyo po yung walang nangyayari. May isip, pero hindi man masyadong ginagamit yung isipan natin. Minsan niya, biruan, pag ang utak binenta, ang mahal ng utak nito. Hindi masyadong ginamit. Slightly used. Pero dito po sa Praise Church, magkakasamaan tayo ng loob talaga, pero lagi namin kayong itutulak sa malayong bagay na gusto ng Diyos na marating sa iyong buhay, kasi hindi kami naniniwala na hanggang diyan ka lang. May malalim, may mataas, at may malayo na nais maabot ang Diyos sa buhay natin. Amen? Malakas na palakpak para sa Panginoon. Mahal kita, kaya kitang tanggapin, kahit ano pa ang itsura natin. Ang hindi ko matatanggap, yung hindi ka lumaban at wala kang ginawa sa buhay. Eh ano ngayon kung natalo? Eh ano ngayon kung sumubok? Lamang at matalino ang taong laging may sinusubukan. Hindi ko po nagawa ito, pero kung uulitin ko ang buhay ko, ang sasabihin ko sa mga kabataan, kung makakasalubong ko ang sarili ko na 13 years old, ang sasabihin ko, Loy, yakapin mo ang katalinuhan. Magpakasipag ka. Huwag kang sasama sa walang pangarap sa buhay. Oo, mahirap ka ngayon, pero bibilang ka lang ng ilang panahon. Pag nagsikap ka at ginawa mo ang pinakamabuti mo, ibang-iba at angat ang buhay mo. Amen? O muli, sabihin natin, dapat abnormal mag-isip. Sabi nung iba siguro, tama ba yung napasukan ko na to? Puro ka-abnormal na ng pinag-uusapan. Luke chapter 5, ito yung isang ka-abnormalan na nangyari. Walang huli sila Peter, pagod sila, dismayado, pero ang sabi ni Jesus, launch out into the deep. And let your nets down for a catch. Kahit pagod ka, pero sumubo ka, may mangyayari. Pero yung hindi ka kumilos, for sure, walang mangyayari. Amen? Ang sabi po dito, ito yung response nila Peter. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night long and we caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Lord, eto sa Tagalog na lang, ang ganda-ganda eh. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami. At wala kaming nahuli, subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Meron po akong 4 na picture na nakita sa passage na ito. 4 na picture na dapat maunawaan po natin. Minsan kasi akala natin yung pananampalataya, lagi lang parang declare ng declare. Akala natin ang pananampalataya laging passive. Hindi po. Ang faith po is active. May
gawa. Ayoko naman po dumating ang pagkakataon, ang dami nating alam sa Bible, pero wala man lang tayong mapatunayan na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. I hate nga po yung yung pag-aaralan yung Bible pagkatapos, makikipagdebate lang. Sa Luneta, alam ko may mga gumagawa po noon eh. Pag tiningnan mo, ano kaya mga buhay ng mga nagdedebate na ito? Mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi pinag-aawayan. Kundi after mo matutunan, i-apply mo sa buhay. Kaya no wonders, dito po talaga sa Praise Church, may mga pagkakataon, saglit lang yung nilakaran nilang mga pangit na bagay, kundi yung after this, tuloy-tuloy na po, marami nangyari sa buhay po natin. O, get ready po Isa man lang sa apat na ito, matandaan mo, panalo na po kayo. Sa sagot ni Peter kay Jesus, Lord, sabi nyo, pumunta kami uli sa malalim, pagod po kami. Ano po ang makikita natin ditong lesson? Number 1 is this. Ang may malalim na pananampalataya, nagsasabi ng totoong problema. Ang may malalim na pananampalataya, hindi niya dinideny may problema siya. Wala pa akong nakitang tao na dumating ang certain period or point sa buhay niya na hindi na siya nagkaproblema. Ang mayaman nagkakaproblema, ang mahirap na nagkakaproblema. Tama rin po ba ako, Gary? Ang gwapo nagkakaproblema. Lalo na ang pangit, ang bigat ng problema. Buti na lang, walang pangit sa atin. Hindi ba ang matalino nagkakaproblema din? Mas lalong malaki ang problema yung walang alam. Kaya mga kapatid, sige anak, pakita muna uli natin yung passage. Ang sabi po dito is this, we toiled all night long. Sa buong magdamag ay nagpakapagod kami. Halimbawa sabihin natin, kumusta Pedro? Kumusta ang nangyari? Lord, meron namang huli, iniwanan lang muna namin sa ilalim ng dagat. May nakausap po akong Chinese na dinidisciple natin dati. Hindi to si Derek. Sabi niya, sa amin, pastor, ang usapan lagi pag negosyo, sa pagkainan, at bawal magsabing nalulugi ang negosyo. Kaya pag kinumusta ka, kumusta ang negosyo? Eto, bagsak na. Wala hong nagsasabi daw ganun. Laging meron kahit wala para huwag mapahiya. Bakit nga ba tayo pa nagkukumustahan? Hirap na hirap tayo maging vulnerable at sabihin may problema tayo. Hindi ho ba? Siguro somehow sa Pilipino, ayaw nating maging kabigatan sa iba. Ayaw nating maging burden kasi pag nagsabi tayo ng problema, iisipin pa nila tayo. Pero may mga tao naman, kahit hindi magsalita, mukha pa lang, alam mo nang may problema. Tingnan nyo nga po yung mukha nung katabi nyo po kung mukhang may problema. Okay? Mata pa lang, pag nakakita kayo ng peso sign sa mata, pera ang problema niyan. Okay? So, nagsasabi ng totoong problema, buti na lang, dumating ang pagkakataon sa buhay ni Peter at nung ma-encounter nila si Jesus, walang ibang makatutulong sa atin ng higit sa lahat ng pinagdadaanan natin kundi ang Diyos. Kaya andito ka na lang din, samantalahin natin ang pagkakataon. Be vulnerable. Panginoon, hindi po ako okay ngayon. Lord, ang bigat po ng 2 linggo kong pinagdaanan. Pero Panginoon, aaminin ko, pinipilit ko pong lumaban para maging malakas, pero nanghihina po ako. Kaya ang magandang bagay na tinuturo na nila Peter sa atin is this: be vulnerable and be honest. Ang may pananampalataya, hindi yung walang problemang kinakaharap, kundi ang may pananampalataya, aware siya sa problemang kanyang kinakaharap. Kayo po, ano ang totoong problema niya? Sa passage natin, may 2 sinabi si Peter. Magdamag po kaming nagpakapagod. Ito yung problema ng marami sa atin, kapaguran. Pangalawa, wala po kaming nahuli, kabiguan. Question, kapaguran, kabiguan. Sabi niyo natin, kapaguran,
O, tinan nyo nga po, kahit pagsasalita lang, pagod na kayo, di po ba? O, lamlaman pa natin ha, sabihin natin, kabiguan. O, di ba, parang babagsak na talaga tayo. Yung dalawa na yan ang problema ng marami. Kabiguan sa kakapaguran. What do you think, ano ang totoong problema sa dalawa na yan? Kabiguan o kapaguran? Tingin ko, ang totoong problema sa dalawa na yan, kabiguan. Sino sa inyo nakakitang natalo ang saya-saya? Woo! Yes! Bakit? Talo na naman kami. Pero yung mga nanalo, wala kang mababakas na pagod. Kahit anong sikap natin, kahit anong pagod natin, basta may nakikita tayong resulta, panalo ang lakas natin. Amen? Kaya may mga taong may pera, hindi mapapagod yan. Sino rito yung nag-ipon ka, kami po kasi ni Lena po, nag-alkansya po kami. Pagkatapos nilagay ho namin sa fire extinguisher, ilang taon din po. Pagkatapos mga barya po yan, nakakatuwa kahit mga barya eh. Talaga nagbilang po kami. Talaga pong ang tagal bilangin, nakakapagod. Kaya sabi ko sa asawa ko, pasalamat ka. Hindi mo mararanasan yan kung hindi ako napangasawa mo. Pero barya. Hindi ba totoo? Yung minsan, may mga bagay na nakakapagod gawin, pero ang saya sa puso. Pero meron akong kausap dito, pagod ka na sa maraming bagay. Yung kaguluhan sa pamilya, nakakapagod yan. Yung walang nangyayari sa buhay, nakakapagod yan. Madali pong i-deal ang pagod ng katawan. Iligo mo lang yan, solve na yan. Sabihin mo muna sa katabi mo, huwag kang magiging tamad sa paliligo. Pag iyon na nakatamaran po natin, talagang pagod ka. Tingnan nyo po, hindi maayos sa katawan mo, pagod, maligo ka. Eh pastor, naligo na ako, ayaw pa rin, ang hina pa rin, lagyan mo ng yelo. Iyaluhan ko na rin po, parang pagod pa rin ako. O, sige, mainit na tubig, yung kumukulo. Madaling solvein yung pagod ng katawan, pero yung pagod ng isipan at pagod ng puso mo at kaluluwa, mahirap solvein. Alam nyo bakit? Ang masakit yung may ginawa ka naman, pero walang result. Sino rito yung magre-retire ka, nagtrabaho ka, binuhos mo, pagkatapos wala kang pera sa bandang dulo? Hindi ba nakakaiyak? Ito nga sabi ko nga po nakakapagod ang buhay na wala ka man lang makitang magandang bunga sa kabila na yung mga pagsisikap. Tanggap ko naman kung wala ako ngayon, kung hindi ako nagsikap. Kung hindi ako nag-aral mabuti at wala ako masyadong alam, baka most likely, tanggap ko pa iyon. Pero ang sipag mo, pagkatapos, bandang huli, wala kang sariling bahay. Wala kang ipon. Binigay mo lahat sa iyong anak. Di ba nakakapagod yung walang nangyayari? Sabi po ng isang kasamahan kong pastor, the best rest is result. Kahit anong pagsisikap. Paano kung halimbawa, inalagaan mo namang mabuti ang iyong mga anak, lumabas pa rin na salbahe. Okay lang sana kung pinabayaan ko Pero inalagaan kong mabuti, ba't ganun ang itsura nila? Minsan nakakapagtaka yung mga ginagawa natin, iba sa nangyayari. Nakakapagod ang walang nangyayari. Kaya mamaya-maya, pag wala na nakikinig sa iyo, bababa na lang po ako. Nakakapagod magsalita. Kapag walang nakikinig, pero yung mga nakikinig, pumalakpak ng malakas, para sa Panginoon. O, tingnan mo, may pa. What is your problem? Minsan hindi natin ma-identify yung real problem natin. Natatandaan niyo po si Jesus, merong time kasama sila bumabagyo. Sabi ni Jesus, hangin, tumigil ka. Dagat, pumayapa ka. Ang unang tinira ni Jesus, hangin na nagkokos ng alon. Alam mo na ba kung anong totoo mong problema? May mga tao, grabing sobrang achiever. Ba't kaya nagsisikap ito? Talaga ba itong masipag?
O nagpapakayaman ka kasi may mga gusto kang pagtakpan sa buhay mo. Kahinaan, poor self-image. Meron dito ang problem mo, insecurity. Feeling mo lahat magaling, ikaw lang hindi. Marami dito magagaling, mahuhusay, kulang lang sa confidence. Ang kaling nitong magsalita, bakit ito parang ninenervyos palagi? Sino rito ang problem mo? Intimidation. Yung pag may mga tao na sa tingin mo mas mataas sa'yo, nai-intimidate ka na. What is your real problem? Minsan ang problem natin, bakit ba ito laging galit? Hindi kaya ito may problema nung pagkabata pa lang? Mga kapatid, what is your real problem? Yung totoo mong problema, sabihin mo sa Diyos, Lord, napapagod na po ako. Di po ba kahit sa ministry, pag walang nangyayari, nakakapagod? Pero kung magaganda ang nangyayari, ang sigla ng buhay natin, wala ho kayong mababasa dito, nung sila nakahuli ng marami, ano ang problema? Pagod. Hindi. Wala na yung paguran. Sa totoo lang, baka kaya ka napapagod, naiinis, walang nangyayaring maganda sa buhay natin. Napapansin ko din po, yung mga tao, may mga pinag-aawayan sila, ang bababaw ng pinag-aawayan. Kasi walang inaatupag na mas malaki at magandang bagay sa buhay. O sige, sabihin natin, naubusan ka ng pagkain. Gagawin pa ba natin big issue yon? May sinaing naman, magsaing ka. Meron naman mga ulam dyan, magluto ka. Hindi yung lagi kang ikatatampo mo sa buhay, kaya mo namang gawa ng paraan. May challenge to you this morning. Ang ganda ng kinanta ng praise and worship. Na walang mahirap sa Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. May challenge to you, number 1 is this. Lumapit ka sa Diyos at dalhin lahat ng ating kapaguran at kabiguan sa buhay. Maaring pagod ka na ring umuntindi, pagod ka na ring magpasensya, pagod ka na ring umunawa, lapit lang sa Panginoon. Siya ang pinagmumula ng totoo nating kalakasan at totoong gana sa buhay. Hindi ang problema mo ay ang trabaho mo. Hindi ang problema mo ang pamilya mo. Hindi ang problema sa buhay mo ay ang ministry. Ang problema natin ay ang ating puso't kaisipan na kailangan na magpahinga pero ayaw mo mag-pause, huminto at mag-reflect sa buhay. Kaya ang totoong may pananampalataya at may malalim na pananampalataya, una, nagsasabi ng totoong problema. Huwag ko tayong mahiya sa Panginoon. Number 2, ang pangalawang picture ng mga taong may malalim na pananampalataya is nakakaisip ng paraan sa problema. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit, we toiled all night long and we caught nothing. Nevertheless. Sabi natin lahat, nevertheless. Ang word na nevertheless, ang meaning po niyan is pause. Conjunction po yan eh. May bago kang i-introduce na isang bagay. Ang nevertheless, the word nevertheless is the word turn around, pumihit. Parang ganito lang, minsan, halimbawa, may mangungutang sa iyo, sasabihin mo ganito, pare, alam mo, napakaganda ng pinagsamahan natin. Alam mo, talagang wala tayong pinagtatalunan. Kaya lang, pero nevertheless, wala rin talaga ako ngayon eh. May mga tao, maganda ang sinasabi sa una, pangit ang huli. Pero sa point natin, sa passage natin, walang masama na magbanggit ka ng pangit, pero wag mong tatapusin sa pangit. Tapusin mo na maganda. Mahirap ako, but nevertheless, bukas, yayaman ako. Magulo yung pamilya ko ngayon, nevertheless, bukas nakikita ko, maaayos ito. Sabihin natin lahat, nevertheless. Subalit, ano yung turn around ni Peter? Bakit from mahirap na sitwasyon, nakaisip siya? Ano yung naisip ni Peter? Pwede niya sabihin, Lord, magdamag po kaming ng isda. Wala kaming nahuli. Pasensya na Lord, matutulog muna kami ha. Itutulog muna namin yung pagod at puyat na ito. Talagang hindi na namin kaya. Pero si Peter, nevertheless, may matindi siyang problema pero may naalala siya. By the way, yung context po ng passage natin, hindi pa disciple si Peter.
Hindi pa siya great follower ni Jesus. Kailan unang nakita ni Peter si Jesus? Tingnan niyo yung passage na ito. John chapter 1, 41 to 42, kinaumagahan, hinanap ka agad ni Andres. Hindi po ito si Andres Bonifacio. Ano po? Si Andres po ito na kapatid ni Peter. Ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, natagpuan na namin ang Mesayas. Ang ibig sabihin ng Mesayas ay Kristo. Isinama niya si Simon kay Jesus. At nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, ikaw Simon na anak ni Juan, na pinsan ni ganito, hindi po ano, mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas. Ang Cephas ay pareho rin ng pangalang Sopas. Kinugutom na kayo, no? Pedro! Yung una, encounter, ipinakilala lang, binanggit lang, Peter, kuya, nakita namin si Jesus. Siya na siguro talaga yung Mesias. Nabalitaan lang. Pangalawa, ipinakilala. Wala pang masyado. Pero yung Luke 4:38-39, atras tayo ng basa ng Luke chapter 5, ito yung portion na nagkasakit ang biyanan ni Pedro at in-invite nila si Jesus na pagalingin ang biyanan ni Pedro. At nakita ni Pedro, pinagaling ng Diyos, ni Jesus, ang kanyang biyanan. At sa Luke chapter 5, verse 5, ang encounter nila mismo, one-on-one na. Hindi na about Andrew, hindi na about biyanan, it's about Jesus and Him. Baka makalimutan ko po ito pero gusto ko pong sabihin ngayon, tingin muna po kayo sa akin. May mga sasabihin po ako at even sinasabi sa sermon, minsan hindi mo pa kailangan ngayon. Pero darating ang araw, babalikan mo ito. Meron po tayong mga napapakinggan, minsan walang dating. Alam niyo sa aeroplano, pag malapit ng lumipad, nag-i-instruct sila, pa nagka-problema po, ito po ang gagawin nyo, ganito ang pagsusod ng seatbelt, yaran, pa nagka-problema po, ito gagawin nyo, wala akong nakikinig. Pero kapag nagka-problema na, yung aeroplano, nasaan na nga uli? Ano na nga uli yung sinabi sa atin? Nasaan yung exit? Pag wala pa ang problema, hindi mo pinapansin. Pero kapag may problema ka na, grabe mong hahanapin ang salita ng Diyos. Kaya yung mapapakinggan po natin ngayon, gagamitin mo ito isang araw. Meron dito, dumadaan ka na, gagamitin mo ito isang araw. Kaya po yung pag-upo nyo dyan, kala nyo lang, ang sarap lang maupo at wala namang masyado. Pero alam nyo po, ang pag-upo natin, ang pagpunta natin ngayon sa umagang ito, may malaking kinalaman sa pagharap mo bukas, kailangan mo ang salita ng Panginoon. Kung walang aalalahanin, walang pwedeng gawin ngayon. Pero ngayon pa lang, meron tayong pwedeng balikan. Sige, yung malakas sa palakpak, ibigay natin sa Diyos. Alam mo yung problema, sana alam mo rin paano ito banggain at lutasin. Kaya kung magpe-pray ka, madaling mag-pray kung alam mo ang sitwasyon Kung ikaw mahirap, ano dapat ang prayer mo? Lord, lalo mo po kaming pahirapin. Mahirap ka na nga dapat alam mo, Lord, alisin mo naman kami sa kahirapan. Di ba? Lord, may tampuhan po kami ni ganito. Lord, ayusin mo naman ang puso ko, Panginoon. Lord, ang gulo talaga ng pamilya namin, God. Ayusin, tulungan nyo naman po ako na maayos ang pamilya namin. Madali. Ito yung pangit, banggain natin ng magandang bagay. Nahihirapan ka ngayon, sasabihin mo, sa ngayon lang to. Bukas, hindi na ako mahihirapan. Tama? Nag-aaral ka ngayon, ano ang prayer mo? Sana, Lord, hindi ako makatapos. Hindi. Huwag mo rin naman pag-pray, Lord, sana makatapos ako nang hindi nag-aaral. Katapusan mo na yan. Hindi ba? So kung may karamdaman ka ngayon, ano ang prayer mo? Kagalingan. Mga kapatid, ano man ang nakikita mong korupsyon, hindi maganda sa gobyerno, we speak righteousness. We speak talagang holiness sa government natin, kaysa yung pintasan natin, kaysa lagi tayo nagre-reklamo. Okay, so yun po yan. So pangalawang challenge ko po sa inyo, alalahanin mo kung paano ka sinamahan
at tinulungan ng Diyos sa nakalipas. Kaya si Peter pumitik nevertheless. Tama ang sabi ni Andrew, ibang si Jesus. Tama na witness ko, pinagalingan ng Diyos ang aking biyanan. Kaya rin ako ng Diyos na tulungan ngayon. Meron ka bang pwedeng alalahanin na mga karanasan na tinulungan ka ng Diyos noon, na nagbibigay sa iyo ngayon ng katiyakan and turn around or breakthrough? Sinamahan ako ng Diyos noon, sasamahan ako ng Diyos ngayon at bukas. Can I hear amen? Pangatlong bagay is this, ang picture ng matibay ang pananampalataya, nakatitiyak siya sa salita ng Diyos. The Word of God is reliable. Sana dumating tayo na mas sobra nating pinaniniwalaan ang Word of God. Dati po, ang labanan lang, good news, bad news. Grabe, nung panahon natin, fake news, rampant. Kinukwento nga ni Architect Arvin, isa pa sa magiging problem natin, yung artificial intelligence, na hindi mo na alam ngayon kung paano. Like for example nga ro, sa architecture, may maririnig ka na ngayon na instruction kahit hindi ka naging arkitekto, kaya nang sabihin lahat. Ano ang kinalaman? Ang problema, hindi mo naranasan. Paano malalaman, babanggain? Paano mo babanggain yun kung totoo talaga yung nababasa mo, naririnig mo at napapanood mo? Grabe po, may narinig po ako at nakita kong gumagana na rin. AI worship. Hindi mo na nakikilala kung sino yung nagpipreach. Wala na. Grabe, no? Robot na yung pastor. Gusto niyo po ba robot? Alam niyo, mga kapatid. Parang Gary B lang, ano po? So, dahil sa iyong salita, sabihin natin yon. O listen to this mga kapatid, ha. Huwag niyo pong gawin ang isang bagay dahil narinig niyo po sa akin. Huwag niyo pong gawin ang isang bagay dahil sabi ko. Mas paniwalaan niyo pa rin po yung salita ng Panginoon. Kung hindi sinasabi sa iyo ito, huwag mong gawin. So, wag ka lang naniniwala lagi sa parang sabi-sabi. Take ownership dahil sinabi mo at your word. Ang maganda kay Peter, pagod siya. Ang maganda kay Peter, bigo siya. Pero ang maganda sa kanya, kahit pagod at bigo siya, nakikinig siya ng salita ng Diyos. Maraming tao, pag napagod at nagbigo, nagkukulong sa kwarto, ayaw na mag-church. Sana yung mga hindi nag-church, lalo kayong lumalakas. Sana kayong mga hindi nakikinig ng salita ng Panginoon, sana bumubuti lagi ang buhay nyo. Pag nag-detach kayo sa community at sa presence of God, but the problem is, kung napaglabanan mo lang yung emosyon mo, ang tagal mo na sanang hindi emosyonal at maramdamin. Sayang, nangihinayang po ako. Nangihinayang po ako sa mga taong kailangan nila ang Word of God, pero minsan binabaliwala. Again po sana personal kang makinig ng salita ng Panginoon. Timo, ang dami natin ngayon, pero iba-iba ang reaction natin. Iba-iba yung nakukuha mo. So, at your word. Question ko po, dati ko na ito sinabi, at least sana man lang may 5 promises tayo na alam natin, na pinanghahawakan natin kapag may problema. Pag may problema ka lang at wala kang word ni God, talo ka. Pero kapag may problema ka, ang dami mong word ni God at promises ni God na alam, panalo ka. Amen? Alam niyo po, isang beauty, nung kabataan ko pa po at nagba-Bible study kami alos araw-araw, tingin ko hindi na ginagawa ng marami ito eh. Pero sana gawin natin. Alam mo yung kulang ng marami ngayong Christian? Memory verse. Pag tinamo yung memory verse niya, yun pa rin yung John 3:16. For the wages of sin is death. O pati yun, nagka-rumble-rumble na. O ano pa yung alam mong verse? Pastor, ang alam kong verse is ganito. Honesty is the best policy. Kasabihan yan, pero wala sa Bible yan. O sige, ito na lang po. Do your best
and God will do the rest. Hindi pa rin ho sa Bible yun. Talaga? Ang gaganda niya na! Hindi rin po sa Bible yun. Ito na lang po, Tagalogin ko na lang. Baka ho kasi English, kaya po kayo nahirapan, Pastor, ihanap ng verse. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, grabe ang stiff neck sa katawan. Kaya alam nyo po, pagbukas lang ng Bible, hirap na hirap eh. Open your Bible to Genesis chapter 84. Di ba hanggang 50 lang yun? Hindi, iba na ngayon. Pinahaba. Kaya nga minsan, pag sinasabi, uy, mali. Hindi ano yun. So sana nagme-memorize din po tayo. Mas kabisado mo pa yung mukha nung kasama mo, hindi po ba? Eto, mga nakaupo yan sa side na ganito. Ito yung maiingay sa mga dulo. Ano po? Yung mga malapit ng patulog sa gawi dito. Kabisado. O, tinatin yung verse na ito. Kayo po ang bumasa. In 1, 2, 3, 4 I am. 1, 2, 3. Ang panalangin ko po, dumating ang pagkakataon, magbasa talaga tayong lahat. For I am confident of this. Malakas ang loob ko, buo ang tiwala ko. Anumang bagay na pinasimulan ng Diyos sa buhay ko, siya rin tutulong sa akin para matapos. Kaya lahat ng parang ninenervyos, kinakabahan, na meron kayong sisimulang isang bagay, sinamahan ka ng Diyos sa pagsisimula, sasamahan ka ng Diyos sa gitna, sasamahan ka niya sa dulo, hanggang sa marating mo yung pangako ng ating Panginoon. Sabihin niyo po lahat, para sa akin ang verse na yan. Okay, pero kung wala ka namang sinisimulan, medyo mahirap pa. O number 2, for I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard until that day what has been entrusted to me. Nakikilala ko ang aking pinaniniwalaan at nakatitiyak ako, ganda ng Tagalog, at nakatitiyak ako ng mga bagay na ipinagkatiwala niya sa akin ay siya rin ang makapag-iingat hanggang sa muli niyang pagdating. Hindi ko po kayang hawakan ang buong pamilya ko. Pag namatay po ako, hindi ko na po sila maalagaan. Pag tayo po nagkasakit, huwag naman sana, hindi ko po kayo kayang hawakan. Pero kaya kayong ingatan, alagaan, at higit na pwedeng samahan ng Diyos. Yung hindi mo kayang gawin, yung hindi mo kayang ingatan, kayang-kaya ng Diyos. Yung malakas nga hong palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Thank you, God. Yung binasa ko pong passage, I declare talaga, kay Miss Chen Kawilan ko narinig yan. Eto naman, kay Grace, kay Dr. Ja, Psalms 27:13. Ang ganda-ganda. Hindi lamang siya confident. I remain confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Hanggang ngayon, ang sarap noon na yung word, meron kang hanggang ngayon. Hindi natitinag, hindi nagigiba. I remain confident of this. Makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa daigdig ng mga buhay. May mga tao umaasa na lang na makakaranas ng langit kapag namatay na. Naniniwala po ako, dito pa lang sa lupa, pwede nang iparanas sa iyo ng Diyos yung langit. Pwede nang iparanas sa iyo ng Diyos yung sarap ng mabuhay. Wala namang masama na nakaranas ka ng hirap, pero kung puro hirap na lang, hindi ba parang may problema tayo? We believe, I remain confident of this, you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Yung mga nanay natin at tatay na may edad na, parang ayaw nyo ng mangarap, you will see the goodness of the Lord in the land of the living. Yung mga senior citizen natin, hindi lang po pasumba-sumba, okay lang yan. Hindi lang po panunood ng sine, Ate Vicky. Hindi lang po yun. Dati manunood kami ng sine, hindi kami makaporma sa mga senior citizen. Ang haba ng pila. Ano po? Pagkatapos, ang pinanunood, kita-kita. Ano po? Pambata. Hindi po pangkabataan. So, ang point natin mga kapatid, yung mga nasa likod natin, ano po, mga nasa likuran natin, take hold of this passage, you will see the goodness of the Lord in the land of the living.
Maari ngayon, wala kang nakikita, pero may makikita ka bukas. Maari nahihirapan ka ngayon, pero bukas, ang ganda na ng laban sa buhay. Okay? So yung pangatlong may matibay na pananampalataya, nakatitiyak sa salita ng Diyos. Yung confidence niya, kaya siya malakas ang loob dahil sa Word of God. Hindi dahil sabi ng cell leader niya. Hindi sabi ni Tatay Loy. Huwag niyo pong panghawakan. Huwag niyo po kaming i-quote. Ang i-quote niyo po sa buhay niyo, yung sinabi ng Diyos sa iyo. Kung habang nagsasalita po ako, ini-impress ni God sa puso mo, na i-embrace mo yan, i-claim mo, press revelation ni God yan para po sa inyo. Ano ang challenge natin? Challenge natin is, ano yung mga pangako na sinabi ng Diyos na nakatitiya ka na sinabi niya sa iyo. Kaya maganda po yung promises ni God, lagay niyo sa kwarto niyo, lagay nyo sa kitchen, sa table nyo, sa lugar ng lahat ng nakikita nyo. And let me end with this in this passage, or in this poor picture. Ang taong may pananampalataya, kumikilos ng hindi normal. Iyon ang sinabi natin kanina. At your word, nevertheless, at your word, I will let down the nets. Ano yung kaabnormalan na ginawa nila Peter dito? Ang kaabnormalan na ginawa nila Peter dito ito. Walang nanghuli ng katanghaliang tapat pero ginawa nila. Pwede silang pagtawanan. Pero sinunod nila yung utos ng Diyos. Pwede silang mapagkamalang loko-loko. Mga baliw na talaga, wala kasing huli. At talagang gutom na siguro, nahihibang na siguro, biro mo, gabi nga walang nahuli, araw na araw, nang huli sila, kabaliwan. Anong kabaliwan ang pwede mong gawin sa buhay as a statement of faith in God? Parang ganito lang. Bukas, unang araw ng prayer and fasting, pumila ka sa DFA. Pagkatapos, kumuha ka ng passport na pang 10 years. May nakakita sa iyo, pare, ba't ka may pila dyan? Akarating ako sa ibang bansa, nararamdaman ko eh. Sira ulo nito. Divisoria nga lang, inahirapan kang pumunta. Alam mo yung ganon? Nilagay ni God sa akin, makakarating ako sa ibang bansa eh. Anong unang bansa? Afghanistan. At least, mahilig kasi ako sa sa game na nagbabarilan eh. Pagkatapos, may pumunta rito, pumunta ka naman ng bangko. Ma'am, ano po bang bank account yung may pinakamataas na maintaining balance? Wow, ang yabang nito ha. Bakit po? Yung zero maintaining balance po ang kukuhanin ko para ma-maintain ko. Alam mo yung gano'n na faith? May ginagawa ka kasi may nakikita kang mangyayari bukas. Kaysa yung naunahan ka ng pagpapala, hindi ka naman handa. Bibigyan ka ng pera, wala ka naman bank account. Isasama ka sa ibang bansa, wala ka naman passport. Sabi nung magsasama sa iyo, nahiya naman ako. Nahiya naman ako, baka mukhang ako pa maglalakad ng passport para sa iyo. May mga tao, hindi mahirap pagpalain ng Diyos. Ang problema, hindi handa. At hindi sanay mag-isip ng kaabnormalan. Sabihin muli sa katabi mo, yung maasar siya, abnormal ka talaga. Hindi ho ba? Meron dito mga estudyante, bibili po talaga ng frame. O bakit? Dito ko ilalagay yung diploma ko. Sino ba nagsabi ito? Si Pastor JR? Meron ka ng keychain, sasakyan na lang ang kulang. Kabaliwan. Kabaliwan. Alam niyo po, yung maging baliw ka para sa Lord, ang tawag dyan pananampalataya. Bigyan ko muna kayo as we end this. Sige nga, James, tugtugan mo ako ng tugtog ng kabaliwan. Yung pag tumugtog ka, ma'am, tatalon ako dito, lilipad ako, ano po? Okay, pakita ko yun ng kabaliwan. Meron pong ang lalaki, ang pangalan niya Naaman. Naaman, may ketong. Sabi nung prophet sa kanya,
pumunta ka sa ilog, lumubog ka ng 7. Ang dumi ng ilog na yon, hindi ba ako ma-infection yan lalo? Hindi kaya matitrigger lagi yung ketong ko? Saka 7 pa. 7. Nakakahiya, General. General yung inutusan. Okay lang sana yun eh. General, lumubog ka ng 7 beses sa Boracay. Pagkaahon mo, humigop ka ng masarap na buko. Hindi eh. Pinapunta sa Ilog Pasig. Lalo na kung sa matang tubig ka lulubog. Tuloy-tuloy na ang buhay mo. Burak yun eh. Minsan may pinagagawa si God, hindi mo maintindihan. Contrary to your logical reasoning. Walang-wala ka na nga. Sabi pa ni God sa'yo, magbigay. Nangihina ka na nga. Go! Eto pa. Yung mga Israelites, mababagsakin yung pader. Napakatibay. Ano gagawin namin, Lord? Kumuha kayo ng sinsil, jackhammer. Hindi, umikot kayo ng 7 beses, saka walang kibuan. Kahit 100 beses, 1,000 beses, hindi ko ma-imagine paano guguho ang pader nang umiikot lang. Ang alam ko, pag umikot ka ng sobra-sobra, ilang panahon lang, ikaw yung babagsak, mahihilo ka. Pero alam nyo ho, 7, bumagsak yung pader na hindi kayang ibagsak. Sumunod ka muna sa Lord. Sabi naman ni Joshua, may 5 kaharian at tinalo sila. Lulubog na yung araw, hindi pa nila napapatay lahat yung kalaban. Sumigaw ng malakas si Joshua, Hoy araw! Huwag ka munang lulubog! Pati araw inutusan. Parang ganito lang magsha-shopping ka, pasara na yung SM. SM! Huwag ka magsasara! Bibili ko ng toothpick sa grocery, sa department store. Ang tindi. Araw, huwag kang lulubog, may hinahabol pa kami. Ang tindi ng faith. Kaya minsan yung mga matitibay ang faith, napapagkamalang may tama Pero sila ang umaasenso. Yung mga play safe, sila yung walang nangyayari. Hindi ka nga pinagtawanan, wala namang nangyaring magandang bagay sa buhay mo. Minsan nakala mo pa nag-commit ka sa Lord, nasisira ulo mo, ganda ng future nito. Kaya lang nabaliw, na-inlove sa Diyos. Hindi ka baliwan. At hindi panghihinayang ang gawin ng pinagagawa ni God. Sabi ni Peter, we have toiled all night long and we caught nothing. But nevertheless, at your word, I will let down the net. Next Sunday, pag-uusapan natin, harvest, miracle, pag ginawa mo yung pinagagawa ni God. Ang ganda! Maaring walang naniniwala na makakapagtapos ka sa pamilya mo kasi wala pa ni isang nakakapagtapos sa iyong pamilya. Sabi mo magdodoktor ka, ang daming tumataas ang kilay. Ngayon pa lang china-challenge nila yung IQ mo. Ba't may challenge yung IQ mo? Ang hindi mo nakikita yung Diyos ko. Siya yung may kakayahang magpayaman, siya yung may kakayahang mag-ayos, siya yung may kakayahang magbukas ng maraming bagay sa buhay mo. Upang makarating sa malalim na buhay, kailangan natin magpasya na gawin ng isang bagay na hindi normal sa atin. Huwag ka lang yung puro common. Ginagawa na yan ng marami. Isa sa mahirap na ginagawa ng mga Pilipino, ayaw mag-isip. Gusto niya lang lagi madali. Nagtinda ng manok, nagtinda ng manok, nagtinda ng manok, puro mukhang manok. Fishball, 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 fishball. Wala bang iba? Kainis yung puro gaya lang sa buhay. Pero dati po, hindi ko po alam yung word na high value crop. Huwag kang magtatanim nang hindi naman nabebenta sa market. Maliit na nga yung lugar mo, taniman mo ng high value crop. Doon ka sa lugar na bihira lang ang gumagawa. Ang tawag doon po sa business po, blue ocean. Yung walang masyadong nakakasunod.
walang masyadong nakakagaya. Kaya I pray in Jesus' name, tayo po mga taga-Praise Church, gusto mong makatulong sa iba, tulungan mo muna ang sarili mo. Kapag napalaki mo at napaangat mo ang sarili mo, ang dami mong taong matutulungan. Ang problema, puro lang sa isip natin gusto tayong tumulong. Ni isa, wala pa tayong natutulungan. Again, begin with one, what you cannot do for everyone. Huwag kang puro pangarap lang, napapagamalan tuloy, hindi totoo yung sinasabi natin eh. Mahirap tayo o mayaman, gumawa tayo ng kabutihan, at isang araw makikita mo kung paano iangat ng Diyos ang iyong buhay. Tayo po tayong lahat, hallelujah. Ano ang kakaiba mong gagawin na talagang hindi mo pa ginagawa sa iyong buhay? Anong kaabnormalan ang gusto mong pasimulan this week na pwede mong ipag-pray? Unang araw ng preparation ng prayer and fasting, eto na agad ang inimpress ni God sa akin. There will be a miracle catch of answered prayers. Ano po? Tingnan natin yan, anak. Sige. Ayan. So, dito na tayo. Praise Church Faith Declaration. I pray for a miracle catch of answered prayers. Sa paghagis natin ng lambat ng panalangin, makakahuli tayo ng mga pambihira at di pangkaraniwang kasagutan sa mga panalangin. Can I hear amen? Ang sarap ano? Ang ine-expect mo lang sagot, tilapia. Blue marlin ang pinagkaloob sa ni God. Akala mo lang maliit na isda, biya. Ang pinagkaloob sa ni God, pampano. At ang sabi mo naman, pampaano nangyari ito? Mga kapatid, itong prayer and fasting, ang prayer ko sa inyo, ganito, basta malaking kasagutan, napapatulala ka. Pag common, normal. Pero kapag may nangyari sa iyo, and that is a miracle from God. Pag hindi ma-explain kay God, pag kayang i-explain, sa tao po yun. And my prayer to you is this, mag-miracle si God sa buhay mo. Mag-miracle si God sa buhay mo. Praise and worship, kantahin nyo nga yung inawit natin muli, walang mahirap sa iyo. Hindi na po ako magpapa-altar call, doon na lang tayo magkita-kita sa Matang Tubig. Hindi ko po ipapakiusap ito, pero those who are desperate to experience a miracle catch of answered prayers to God, punta po tayo. And I will not also talagang pilitin. Kung ayaw mo mag-fasting, okay lang. Pero this time, seryosohin mo talaga. Ang fasting ay hindi ang pagkain at hindi ang pag-inom. That is not fasting. Ulitin ko uli. Ang pag-aayuno ay hindi ang pagkain at hindi ang pag-inom. Ang fasting ay ito. Pagbabasa ng Bible, pananalangin, at pagsamba sa halip na kumain at uminom. Hindi ka nga kumain, hindi ka nga uminom, hindi ka naman nag-pray. Hindi ka naman nagbasa ng Word of God. Ang tawag doon, dieting. Muli, ang totoong pag-aayuno is pagsamba, pananalangin, at pag-aayuno sa halip na mananghalian, mag-almusal, o maghapunan. There will be a miracle catch of answered prayers sa area na to. Prepare your nets or lalagyan. There will be a miracle and breakthrough upon this group and community. Prepare your nets. And there will be uncommon wisdom and godly ideas na maiisip ng lugar na ito habang nananalangin ka na magka-create ng mga opportunities, miracles, and breakthrough upon your life. Because walang mahirap sa Diyos. Okay? Awitin natin lahat ito, and after this, I will pray for you. Come on. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipan.
higit sa aking kalakasan. Na minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Minsan po natin gawitin at nakataas po yung mga kamay natin sa ating Panginoon. With full declaration, Panginoon, walang mahirap sa'yo, God. Ano man yung mga pinapanalangin namin, Panginoon, sa'yo kami nagtitiwala, O God. Minsan pa po nating awitin. Walang mahirap sa'yo. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, O God. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. For the last time, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Kung sa unang pagkakataon, ngayon lang po kayo naka-attend, at hindi nyo pa tinatanggap si Jesus, sabi ni Peter, I will let down the net. Magkaroon po tayo ng personal decision, strong conviction. I will. Sa ngayon pa lamang po naka-attend dito po, kung tinanggap mo na si Jesus Christ, kahit ngayon ka lang pumunta dito, huwag kang sumunod sa panalangin ito.
Kung tinanggap mo na si Jesus Christ, wag po. Pero kung sa unang pagkakataon, gusto mong papasukin si Jesus sa iyong puso, gusto mong patuloyin sa bangka ng iyong puso si Jesus, ilagay niyo po ang kanang kamay niyo sa tapat ng iyong puso. Sumabay lang ko kayo sa panalangin. And then mamaya, yung mga tumanggap na sa Panginoon, I will pray for you for a miracle catch of answered prayers. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Lahat ng hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sabihin niyo lang po, Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ikaw ay Diyos. Namatay at muling nabuhay para sa akin. Upang bayaran ang aking mga kasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Let me pray for you naman po this time. Total prayer and fasting, china-challenge tayo uli ni God. No small prayers allowed. Maaring may pinaiisip sa iyo ni God, ang laki-laki, pero walang mahirap, walang imposible sa Panginoon. So, in Jesus' mighty name I pray, makakahuli tayo po ng malalaki, hindi pangkaraniwan. Huwag ko tayong pumayag na hindi nababago ang sitwasyon natin. Kailangan natin ng nevertheless o word turn around. Kailangan may mabago sa buhay natin. Huwag kang pumayag. Lagi kang pumihit para sa Diyos, para may mabago. Kaya lang, dapat ho talaga, iba tayong klaseng mag-isip. Amen? Muli, dalawang kamay natin, itaas natin sa Panginoon. In Jesus' mighty name, gawin niyo pong mabuting sisidlan ang aming puso ng iyong mga salita na pinagmumulan ng maraming himala, O God. I pray sa pagbubukas ng aming prayer and fasting, Panginoon, this week. I pray, O God, at your word, maraming mababagong sitwasyon, maraming mababagong buhay, maraming maghihimala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoong Jesus, ang tagumpay at pagkapala ng iba ay tagumpay naming lahat. Sana ang pagpapala lalong nakapagpapalapit at lalong dinadala kami sa malalim na pag-ibig para sa aming Panginoong Jesus. Lord, ano man yung na-achieve namin this morning, we give you the highest praises, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, yung mas malakas na palakpak na alam mo, may paparating, may masasalo, may magdayari sa buhay natin. Thank you, Jesus. Kamayan mo naman yung katabi mo, konting tapik lang, pinagpala tayo ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, God. Ayun, magandang tanghali po sa bawat isa at mapagpalang isang linggo. Proceed naman po tayo sa isa pang way ng pagkilala at pag-worship sa ating Panginoon, yung pagkakaloob po, no? Ayun, sa mga wala pa pong envelope, meron tayong mga ushers dyan sa paligid, so you can just raise your hand and yung lalapit po yung mga usher natin sa inyo. And sa mga bago naman po naming kasama, this is not a mandatory thing for us, but if you feel like blessed by the service today, or blessed by the word today, ayun, we encourage you to do so. I just want to share yung verse na to na alam ko naman po, most of us are already familiar with. Sabi po sa Deuteronomy 8:17 to 18, you may say to yourself, may power and strength and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to you, your ancestors, as it is today. Ayun, no, nakaka-refresh lang po talagang mapakinggan yung word na yun every time kasi ayun, siya lang nagpapaalala na si Lord talaga yung nagbibigay ng mga bagay na meron tayo sa buhay natin. So, let's pray.
Lord, maraming salamat, Lord God, sa nagdaang isang linggo at sa darating pa. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga meron kami sa aming mga buhay. At ang mga salaping ito, Panginoon, na pinagkakaloob namin sa iyo, ay gagamitin mo, Lord God, sa mga hindi pangkaraniwang bagay na gagawin mo, Lord God, sa aming mga buhay. Kinikilala namin, Panginoon, na sa iyo nagmula ang mga bagay na meron kami ngayon. At ikaw, Lord God, ang mag-iingat at magpapalago ng mga bagay na ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.